Ano pa po yung mga karagdagang paraan ng pagpapalakas po ng pagiging matatag at maaaring makatulong sa atin? Halimbawa po yung ilang mga tao ay sumusulat po tungkol sa kanilang malalim na mga kaisipan at damdamin na may kaugnayan sa trauma o iba pang nakakabahalang mga kaganapan sa kanilang buhay. Ang pagmuni-muni po, no, at espiritual na kasanayan ay tumutulong po sa ilang tao na bumuo ng mga koneksyon at ibalik ang pag-asa. No? So, ang susi po upang matukoy po ang mga paraan na malamang na gumagana ng maayos para sa atin bilang bahagi ng ating sariling personal na diskarte para sa pagpapalakas po ng ating pagiging matatag. So ano pa po yung pag-aaral po mula po sa ating nakaraan, no? Ano nga ba yung uri ng mga kaganapan ang pinaka nakakabahala para sa akin? No? So pwede po natin tanungin ang sarili natin na ganyan, no? O kaya naman po paano po yung karaniwang naapektuhan ako ng mga kaganapang iyon? Natuklasan ko bang kapaki-pakinabang na mag-isip ng mga mahalagang tao sa aking buhay kapag ako po ay nabalisa? Or sa kanino ko naabot ang suporta para sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng isang traumatiko o nakakabahalang karanasan. Ang pagtugon po sa mga nakaraang karanasan natin na mapagkukunan po natin ng personal na lakas ay maaaring makatulong sa atin upang malaman yung tungkol sa kung ano yung diskarte po sa pagbuo natin ng kasanayan o kahusayan na maaari pong effective po para sa atin. Sa pamamagitan po ng paglugad po ng mga sagot, no? Kung malaman po natin yung mga sagot sa mga tanong na ito, ay pwede rin po nating matuklasan kung ano po yung maaaring tumugon na epektibo, no? Sa mga mahirap na sitwasyon natin sa buhay, no? So, ang kasunod po nito, no? Yung pa rin pong ibang mga katanungan, no? Bilang makatulong po sa atin kung nasagot po natin yung mga tanong na ito po makaaring maging lunas po doon sa ating mga suliranin, no? Or lunas pa upang mapatatag pa po natin yung ating resiliency. So ano po yung natutunan ko ang tanong po ay ano ang natutunan ko tungkol sa aking sarili at sa aking pakipag-ugnay sa iba sa mga mahihirap na oras, no? Nakakatulong ba para sa akin na tulungan ng ibang tao na dumaan sa isang katulad na karanasan? Or natapos ko na bang malampasan ang mga hadlang at kung gayon, paano? No? So, ang tanong pa po, ano ang nakatutulong sa akin na maging mas umasa sa hinaharap? Ano pa po, manatili po tayong may kakayahang umangkop, no? Yung staying flexible. Nakakatulong din po ito sa ating resiliency. So, ibig sabihin po nito, no, pinapayagan po natin ang ating sarili na makaranas ng malakas na damdamin at mapagtanto po din natin kung kailangan po nating iwasan na maranasan ang mga ito sa mga oras upang magpatuloy po tayo na gumana. No? So, humakbang po tayo pasulong at gumana ng aksyon, gumawa po ng aksyon upang harapin po yung ibang mga problema at matagunan po ang mga hinihiling ng mga pang-araw-araw na pamumuhay. At paghakbang din po upang magpahinga, no, at muling pagganahin ang iyong sarili. So, yung paggugol po ng oras sa mga mahal natin sa buhay upang makakuha po tayo ng suporta at paghihikayat at pag-alaga din po sa ating sarili. Umasa din po tayo sa iba, no, at umasa din tayo sa ating sarili. Ang pagiging matatag po ay kasangkot po sa pagpapanatili ng kakayahang umangkop at bumalansi po sa ating buhay habang nakikipag-ugnayan po tayo sa nakababahalang mga pangyayari, no? At mga traumatikong kaganapan sa ating buhay. Nangyayari ito sa maraming mga paraan. So, saan po tayo pwedeng makahanap ng tulong, no? So, sakali pong talagang matindi na po ang impact sa atin o effect po sa atin ng mga nararanasan po natin mga problema. So, yung self-help and support groups. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mga pangkat na sa ating komunidad
na makakatulong po, no, sa mga taong nahihirapan sa mga um, nahihirapan, no. So, um, maaari po ito ay kung halimbawa po ay financial yung pinag-uusapan natin, marami po namang mga ahensya sa gobyerno, no, na pwede pong makatulong sa atin. Kailangan lang po nating mahanap kung sino po yung pinakadapat po nating malapitan. Maari po ring makatulong sa atin, no, yung mga ibang tao o yung mga kakilala po natin, no, o yung mga kapamilya po natin, no, pwede po silang makatulong sa atin. Ano pa po, yung books po and other publications, no, yung mga libro po at iba pong mga publication ng mga taong matagumpay po, no, na pinamamahalaan ang mga masamang sitwasyon tulad ng nakaligtas po sa cancer o kaya ng po kwento po sa buhay na maaring mag-udyok po sa mga mambabasa na makahanap ng mga diskarte na gumagana para sa kanila, no, ng personal. Yung mga online resources po, yung mga impormasyon po sa web, no, ay maaaring maging kapaki-pakinabang din po na mapagkunan po natin ng mga idea. Kahit na yung quality po na information ay minsan po ay nagkakaiba-iba po yun, no, pero kailangan po nating piliin yung mas naaangkop po at mas nababagay po para sa atin. At kung sakali po na malubha na po, no, yung problema natin tungkol sa ating emosyon at pag-iisip, hindi na po natin kayang solusyonan sa atin lang pong sarili, ay pwede po tayong humanap ng mga licensed mental health professional. So, maaari po makatulong sa atin ng isa pong psychologist, yung mga clinical psychologist po. Ito po ay mga tao, no, na pwede po nating lapitan, no? At mahalaga pong makakuha tayo ng professional na tulong. Kung sa palagay po natin, hindi na po tayo nagiging functional sa araw-araw nating ginagawa. Kumbaga, yung pang-araw-araw po nating gawain ay naaapektuhan na, no? Dahil po sa sobrang pag-iisip o hindi po natin makayanan yung mga problema natin sa araw-araw. No? So, yun po. Ano pa po, no? So, dapat po ay tuloy-tuloy po lang tayo, no, sa journey natin sa ating buhay. Actually, meron po itong video pero hindi na po kayang i-hyperlink dito dahil PowerPoint presentation na video lang po yung ginamit ko dito, no, sa presentation. So, yeah, pero dito po ay sabihin po natin na let us try to continue our journey, no, yung ating pong lakbayin sa buhay, no, at panatilihin po natin yung pagpapahalaga natin sa ating sarili o yung self-esteem. At yung pong ating self-esteem, pwede rin po, ito po ay pwedeng tumaas, no? Ito po ay kaugnay din ng ating tinatawag na psychological and emotional resiliency. No? So, bilang pangwakas po, no, gusto ko lang pong sabihin na pwede po natin itong sabihin sa ating sarili, no? Ako ay isang malakas na individual, hindi ako mangungunyapit sa isang sulok na ikakalungkot ko ang aking sarili. Hindi ko papayagan na maltratuhin ako. Hindi ako tumutugon sa mga taong nagdidikta sa akin o subukang ibaba ako. Kung mahulog ako, babangon ako ng mas malakas dahil ako ay nakaligtas at hindi biktima. Kinokontrol ko ang aking buhay at kaya kong maging matagumpay. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang araw po sa ating lahat. Thank you po.